Good morning po muli sa ating pong lahat na ginagamit po ng Diyos sa pamagitan po ng panalangin at kung saan po naroon po yung ating pong Diyos na lagi pong naghihintay po sa atin dahil mismo galing po sa ating Diyos na kung saan ay mas naisin po ng Diyos na tayo po ay lagi niyang nakausap na susubaybayan sa buhay. At alam naman natin ito na ang Diyos po ay nasa lahat ng dako, kaya naman tayo dapat na magpasalamat, ikangay magpaalam sa mga gagawin sa araw-araw ng buhay. Dahil ito po yung magandang bagay na palagi nating dapat na uunahin. Although may mga buhay po tayo na kanya-kanya na ginagalawan at may kanya-kanyang kaabalahan sa buhay, may nagtatrabaho, may nag-aaral, may nag-aasikaso sa pamilya, sa bahay, at sa anumang bagay na ating pong ginagawa sa araw-araw po ng buhay natin. Ang aking pong talatang gagamitin po ngayon ay ang Lucas 17, talatang 27. Ito pinapakita po rito na ang tao sa kanyang hindi pagkakaroon ng pagkilala po sa Diyos ay naroon ang kanilang kaisipan na kumain, mabuhay ng miinom, tapos yung future, mag-asawa, at ihanda ang sarili sa pag-aasawa. Na ganito po ganun din po ang nangyari dito sa buhay po nila Noah, na ang tao po ay sadyang tumalikod sa Diyos at mas ginusto po nila ang ganung bagay. Ika nga, mas madali po sa kanila na tumalikod kaysa po sa lumapit po sa Diyos at ginawa ang kanilang mga bagay. Ang ganito pong uri ng buhay ay hindi po kinalulugdan po ng Diyos. Although tayo po bilang mga anak ng Diyos, meron naman talaga tayong kaabalahan, meron tayong mga bagay na ginagawa. Kaya nga lang, dapat po i-consider din po natin yung future po natin. Kung gumagawa ho tayo ng kinabukasan dahil nga doon sa mga paghahanap buhay, pag-aaral, pag-asikaso sa pamilya at kinabukasan, ay mas lagi natin titingnan din na ang bukas po ay ang nagbibigay kalayaan nito at paggawa ay ang ating Diyos na buhay. Kaya naman sa talata po ng awit 90 verse 12, sabi po doon, turuan tayo ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin na kung saan po makabubuti po na may pagtuturo po ang Diyos sa atin kasi siya ang Diyos na all-knowing. Kaya naman ho, kadalasan, tayo po nagiging abala, pero ang tanong po dito, yung kaabalahan mo yan, saan mo yan dinededicate, saan ang gagaling po yan, anong pinaghuhugutan mo ng paggalaw na yan, na sino ba ang pinapatungkulan mo yan, o sino ba ang inaasahan mo gawin yan para sa iyo ba po yan, sa iyong mahal sa buhay, o sa kinabukasan, which maganda naman po. Kaya nga lang po, ang makita natin dito no, na kung sabay natin ginagawa mga bagay nito, isabay din natin yung future na pinagkakalob sa atin ng Diyos. Yung calling po na meron po tayo. Hindi naman ho tayo tinawag para lamang po lumayo, maabala ng lubusan. Huwag nyo natin sabihin na hindi pa pwedeng maabala at kabalahan. Pero sabi po ng Panginoon, mas maganda kung titimbangin at babalansin po natin ang buhay. Kasi sa buhay po na ito, hindi lang naman po ang paghaba ng buhay, pagkaroon po ng kinabukasan, dahil kayo po ay nagtatrabaho, kayo po ay nag-aaral, kayo po ay masipag, kayo po ay matyagain sa buhay. Pero hindi lang po yun ang buhay na nagbibigay pagpahaba. Kayo po ay umiinom ng gamot, nagba-vitamins, nagpa-practice, or nag-exercise. Hindi ho yan ang 100% na nagbibigay po at nagpapahaba po ng buhay po natin. At tandaan po natin na dumarating din po sa pagkakataon na dapat natin makita na ang lahat po ng bagay na ginagawa po natin ay may hangganan. Pwede natin i-enjoy yan kung tayo po ay meron pong pangunawa at pananaw na ang Diyos po ay dapat nating unahin. Mas maganda po yun. Kaya naman, ang sabi po ng Bible, patuloy kong binabanggit na
Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, which mean na pag tinapay po o bread, ito po yung parang bumubuhay sa atin, naghahanap buhay, nagsisikap, nagtsatsaga. 50% lang po yun. Kumbaga kabilang side lang yon. Pero meron pa po isang side na makita natin na ngunit ang tiyak na nagpapahaba at nagbibigay laya sa buhay ay ang salita po ng ating Diyos. Siya rin po yung nagbibigay ng araw ng pagtatapos nito. Siya rin po nagbibigay ng araw na pinapahaba ito. Kaya patuloy lang po tayong maglingkod sa Diyos. Lahat naman po tayo ay may ginagawa, kinakaabalahan. Pero wag na ho natin kakalimutan po talaga ang Diyos na buhay. Kasi siya ang Diyos na hindi tayo iniiwan, hindi po tayo kinakaligtaan. Bago tayong manangan sa ating sarili mga lakas, sa bagamat binigay po sa atin Panginoon yan, kasi yung ating mga lakas po ay may hangganan po. Salamat po.